So magandang umaga sa lahat, lalo na sa taga-subaybay nating YouTube channel. So ito na po, magbigay na po tayo ng idea at mga nakuhanan tungkol sa ating mga napuntahang area. So ito yung mga talagang totoo pong nakuhanan. So mayroon tayong idea din, lalo na sa mga ating mga katiis dyan na wala pong mga gadget. So mayroon po na akong ituro. Ito yung talagang mayroong laman talaga, lalo na sa ating mga katiis dyan na walang gadget at puro butas lang. So ito, magandang idea to na ibigay ko sa inyo. So mayroon tayong ginuhit dito. So para naman mayroon kayong mga guide, lalo na sa ating mga katiis dyan na naghahanap pa. So ito siya. So marami-rami po ito mga katiis. So tatlo po ang nakuhanan at mayroong dalawa at isa ay hindi pa nakuha. So mga katiis, munang umaga sa lahat. So shout out sa lahat, lalo na sa ating katiis dyan from Mindoro. So mayroon po dito from Mindoro, nakakuha from Mindoro sa katiis natin, malapit daw sa Mount Baco. So malapit daw sa Mount Baco. So what's up sa lahat. So una sa lahat, shout out natin ating mga katiis dyan from Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Camarines Sur, Camarines Norte, lalo dyan sa Maynila at yung mga katiis dyan. Shout out sa lahat, lalo na sa mga nanood ng ating YouTube channel dyan. So huwag kalimutan na mag-subscribe, palagi kayong updated sa ating mga video, lalo na sa mga baguhan. At mayroon tayong mga kunting idea na ibigay sa ila para mayroon kayong mga suspect area ay pwede ninyong gawin. So shout out ng katiis from Southern Leyte, Bohol, Cebu, Masbate, Palawan, Camotes Island, at lalo dyan sa Antique at ano pang lugar dyan, Capiz, Siquijor. So shout out sa lahat ng nanood na ating YouTube channel from Visayas. So Mindanao naman tayo. So shout out natin mga katiis dyan from Cagayan, Butuan City, lalo dyan sa Nasipit. Shout out sa lahat na nanood. Kabadbaran, so marami tayong customer dyan from Kabadbaran. Lake Mainit, mayroon tayo dyan na customer. Surigao City, marami din tayo dyan. Agusan del Sur, Surigao del Sur. So mayroon din tayo dito mga idea from Surigao City to. So shout out from Tago, Mati, Davao, Sarangani, Jinsan, Cotabato, Lanao del Norte at Lanao del Sur. So shout out sa lahat ng nanood ng ating YouTube channel. So good morning po at salamat po sa panood na ating YouTube channel. Sana huwag kalimutan mag-subscribe, palagi kayong updated sa ating mga video. So paalala ko lang sa lahat, huwag na po kayo mag-message sa ating old na account na Mindanao Decoding Sign. So hindi na po ako ang nagdala doon. So kung may nakita kayo na naka-online, hacker na po ang nagdala niya. So ang ating account is Mindanao Hunter Sign. So pwede kayo magpadikod, mag-send ng mga sign nyo para matulungan ko kayo. Pero hindi, wag sabihin na pag-send nyo agad ay ma-open natin, kasi marami po tayong nagpapadikod. At pinaka-importante sa akin, inuuna ko talaga yung mga customer natin. So paliwanagin ko lang sa lahat, mas priority ko yung mga customer natin. Pagkatapos saka na ako magdikod sa hindi natin mga customer. So ganun lang mga katiits. Araw-araw po ako nagdidikod, nagbabasa. So maraming tumatawag sa akin. So kung hindi yung gaano ka-importante yung sign na pinakita nyo, please lang mag-send lang kayo ng message. Yun lang po. So una sa lahat, ito ipapakita natin. Unahin natin ito sa malayo. So shout out pala natin customer dyan from Mindoro. Anong address ba yun na delivera natin? Mamburo. So Mamburo, Mindoro Occidental. So shout out sa sir. At ang po nanood kayong video na to, so hindi pa dumating yung gadget, 1 or 2 days pa bago dyan darating. So pwede ka naman sir mag-update sa LBC. So dalhin mo lang yung number at papakita mo doon kung saan na siya banda. So ito po yung part sa area mo sir, nakuhanan. So malapit ito sa Mount Baco, Cerro Alamo to. So ito isang katiits natin. Yan, so,
pakita lang natin. Masyado makita kasi sobrang liwanag. So ito po yung ito po yung old na bahay ng Hapon dati dyan. At ito po yung tatlong kahoy. Isa, dalawa, tatlo. Itong kahoy na to is makupa. So kung alam mo tong area na to, sir, ay ito po yan nakuha nandyan. Siguro malaki lagi naman yung Mindoro, di ba? Pero dito ay Mount Baco, malapit sa Mount Baco. Ito yung customer ko dyan sa Mount Baco. So ito po yung kwento niya kung paano nila nakuha yung deposito. Yan. So yan po ang tatlong puno. So ito po yung nakaharap sa S. Ito po yung S. At yan po ang puno. Yan. Hindi masyadong makita. So nagtapatata kasi bakit daw mayroong tatlong makupa. Yan. Yung distance ito is 3 meters lang daw ang malapit na mga puno. 3 meters lang ang distance ng makupa. Sabi niya, yung sa dulo niya papuntang west is mayroong bundok. Yan. Pabundok na to. Ang dami na daw nagbutas nito pero wala pa pong nakakuha. So ito, yan butas yan. Yan butas. Binutasan nila yung mga ilalim na gilid ng kahoy. So at sinukat rin nila dito 3 meters, wala din. At sinukat nila papuntang west 3 meters, wala din. So tumigil na daw yung nagbutas doon. At sila naman na nagpunta doon. So pinag-aralan nilang area. So naka-align talaga sila ng S at saka west. S at saka west. So 3 meters ang distansya nila. So maganda ng idea na to kasi binutasan na nila yung mga puno ng kahoy. So ibig sabihin wala talaga dyan. So nung dinitik na nila at pinapanood nila, ito may bato sa gitna. 1/2 meters daw galing sa kahoy, mayroong butas dyan bato. So nung sinukat din nila dito 1/2 meters at dinitik nila ng gadget, doon po nila nagpagtanto na mayroong hatak dito. So ibig sabihin dito rin sa gitna, pag di galing ka sa east at dito sa gitna may bato, so dito sa pangalawang gitna ay dito po yun nakuha yung box. 16 feet lang po ang lalim. Yan, 16 feet. So 16 feet lang po ang lalim na kuha nila. Yan, 16 feet. So galing ka sa east, bumangga ka sa unang makupa. So pangalawang makupa sa gitna lang kasi dito daw yung bato. Ito may hukay to pero hindi masyadong malalim. Hinukay di daw to sa mga treasure hunter pero hindi daw masyadong malalim. So wala siguro sila nakitang sign kaya lumipat sila. So dito walang sign to dito sa gitna. So doon nila nakuha yung jewelry. Hindi po siya talagang malakihan. Jewelry po ang box. Pero durug-durug na daw yung kahoy. Yan. Dito nila nakuha sa gitna. 16 feet po ang lalim at jewelry po ang laman. So tandaan nyo mga ka-TH, lalo na sa mga ating mga ka-TH natin dyan na walang mga gadget. So mahirapan talaga. So hindi naman ibig sabihin na kailangan yung bumili. So kung wala kayong ikabili, huwag na lang pilitin. So ganun lang. So napaka-importante talaga na mayroon kang gadget. So tingnan mo sa lahat ng mga tesorante, lalo sa karamihan nakakuha, mayroon talagang gadget. Merong iba na hindi naniwala ng gadget, pero di natin sila mapipilit dahil decision nila yan. Pero para sa akin, napaka-importante talaga pag mayroon kang gadget. Tulad nito, hindi to nila makuha kung wala silang gadget. Yan po siya. Ito pababa na to bundok to parang bundok na parang papatag. Pagdating sa dulo, paakyat na naman. So dito daw yung nakatayo yung bahay ng Hapon dati. Dito nakatira yung Hapon. At sa dulo niyan, lista ng mga 50 to 100 meters daw, ay doon po yung makupa bago aakyat sa bundok. So tatlo nagkasunod yan.
So marami na daw bumutas nito pero hindi po nakuha. Taga Luzon ang unang tumira nito. Siguro mga treasure hunter dito malapit sa Mount Baco, tumira sila dito. Yung iba, so sila nagbutas nito pero hindi po nakuha. So congrats po sa ating ka-TH from Mindoro, malapit sa Baco. Hindi ko alam yung area yan, hindi naman ako taga Mindoro. So tulad ng sinasabi natin customer dyan from Mambarao. So marami akong customer dyan sa Mindoro talaga. So ito po yung pangalawa natin, pakita-kita natin. Ito po yung part sa Tagbina. Tagbina po to, Surigao. Part na ba yan sa Surigao? Tagbina. So tandaan nyo mga ka-TH, lalo sa mating mga explorer dyan, halimbawa mayroon ka lang mga metal detector, okay na yan, pero mambabaw lang. So tulad dito mga ka-TH, ito po ay talagang sobrang mabaw kasi nakuha nila to higit lang 1 meters ang box na to, hindi kalakihan. 2 feet by 1 feet lang ang laki nito. 2 feet by 1 feet. So 2 feet, 1 feet lang. So liit lang. Tinawag ditong small deposit. So sa distance na 100 meters ka-TH, bago nila nahanap yung itong kahoy daw nito is prutas to, pero hindi ko kilala anong klaseng kahoy ito, pero prutas daw to. Yung bunga niya is parang sa Bisaya pa, madapaw. Dapaw daw yung bunga nito. Iwan ko anong pangalan, prutas to, pero dapaw siya. Tapos para siyang orange, red, dapat may pagka red at orange yung pag hinog na yung bunga nito na prutas na to. Hindi ko alam anong pangalan prutas na to. So ito po yung mangga sa 100 meters, pero ito yung patag lang siya. So sa 100 meters, ito malapit to sa daan 100 meters, ito yung nakaturo. Ito yung nakaturo dito sa ito parang atabay ito pero yung atabay is gawa ng matigas na dapanas. So, alam natin yung dapanas. So yung nilalabasan ng tubig sa loob, mayroon palang butas na malaki. So doon po nakalagay, pinalalamig nila sa ilalim yung deposito. So dito po nakalagay. So yung ka-TH daw nagtira nito is from Davao. So dinitik nila yan, sinundan nila at dinitik nila doon. So dito kasi maliit lang yung bond paper natin, kaya medyo mataas yung pag-drawing natin. So dito po nakalagay yung deposito. So inikutan nila to, dinitik, ginamitan nilang locator at metal detector. So nakuha rin nila yung giveaways dito sa, kasi karamihan mayroon talagang mga giveaways mga ka-TH pag ganito ang mangga. Ito yung mangga to Pag ganito pong hitsura yung mangga, mayroon talaga mga giveaways dyan na nakaturo. So maliit lang daw, di ko naman alam kung gano'ng kalaki, basta maliit lang daw yung nakuha dito. Binaon dito sa, siguro ito ang dahilan kaya di magkaroon siya ng, sa Bisaya pa, salingsing ba? Salingsing sa sanga. So pinapatay niya yung mga salingsing. So hanggang para siyang na-preserve yung dulo niya. So di naman magabok sa Bisaya. So ito yung nakaturo pero sinisprayan to na chemical. Kaya di magabok. Sa Bisaya pa di magabok siya. So nakaturo siya dito. Ito yung from Tagbina. Nakakuha po to sa Tagbina, Surigao, no? Part na ba yan sa Surigao? So kung mayroon kayong makikita ang ganito mga ka-TH, tandaan nyo lagi ito na itong nakaturo, kahit ito lang ang makita nyo, mayroon pong giveaways. Putulin nyo yung sanga at kilatisin nyo sa loob, baka mayroong laman. So swerte na po na ganyan. Halimbawa mayroon dyang mga 15 grams, so 50 or 100, okay na yan, di ba? So dito nakaturo sa tabay. Yung atabay, pag tingin mo ay hindi po siya talagang tingin mo parang hindi siya old, pero parang siyang umaagos lang, parang bukal lang na parang sapa. Pero laging maraming nagano to, nagkuha ng tubig na mainom kasi malayo to sa parang pabundok rin to. So ginagawa rin nila tong inuman. Hindi naman na madumi, malinis naman to kasi minsan mayroong maglaba dito. Doon daw sa ilalim nakuha. So sinilip namin dito, mayroong butas talaga sa ilalim. Maliit lang yung mano mo, pero pag pasok mo yung kamera, so mayroon kaming kamera na mahaba, yung mataas, maliit lang.
pag pinasok mo dito, makikita mo yung loob na mayroon talagang espasyo, yung malaking butas sa ilalim. Doon po nakuha. So dito nila kinuha, binasag sa likod. So yung likod nito ay binasag to. Ayan. Binasag nila dito. Hindi binasag nila dito kasi magalit yung mga tao, di ba? Binasag nila dito sa likod, sa lapit sa kahoy. Doon po nakuha yung deposito. So sa pangatlo natin mga katiits, ito po yung from Surigao. Surigao to nakuha. Malapit dyan sa mainit, Lake Mainit. So tandaan nyo ito mga katiits. Yan. So yung palang kahoy na dao ay positive po talaga yan. Kasi karamihan sa mga ganyang kahoy, ang magtanim niyan, lalo na pag old na yan, ay karamihan ay mga Hapon, yung mga dao. So yung dao, hindi ko pa yan nakita sa personal, pero nakita ko na yan. Pero ano lang, sa Bisaya, tuod. Pero sa tanong-tanong ko, parang mangga daw yun, parang mangga. Tapos yung bunga niya is maputi. So hindi ko yan nakita talaga sa personal. Pero yung tuod na, yung patay na, nakakita na ako niyan. Pero yung talagang buhay pa yung dao, hindi pa ako nakakita ng ganyan. So tandaan nyo mga katiits, mga ganito. Halimbawa yung dao katiits malapit sa daan. Halimbawa malapit sa daan at maganda yung area niya, pagtingin mo is papatag. Tapos mayroong dao dyan sa gitna. Possible yan na mayroong laman talaga. Lalo na pag nakita mo is old na siya, nakikatandaan na talaga siya, mayroon talagang laman. So ang experience nito sa nakakuha ng dao ay binalatan yung paa. Ayun, ito ba yun? Oh, binalatan ng paa. So sabi ng matanda dati, kasi nakita niya pagbaon dito nung sabi ng matanda ay bago to, hindi pa to nakuha. Sabi ng matanda is nakatingin talaga sa dito baon. So pagkukay daw nito ng mga Hapon is hindi po isang araw. So mayroong gabi, mayroong araw, parang pasaglit-saglit lang talaga. May 2 oras lang, 4 na oras at gabi. So umaabot daw ng 4 na araw na pagkabaon nito. Pero ang lalim nito nakuha is 20 feet lang. So 20 feet, tandaan nyo yung mga dao. Mayroong mga dao dyan na matanda na huwag nyong ukayin naman yung mga sobrang bata pa. Yung mga tanda lang talaga, yung mga old na dao. So alam na ang taga Mindanao yan. So dao, lalo dyan pare mayroong mga palayan. Kahit saan nakabanda, dito ba, dyan, basta kung saan nakalugar, pas tingin nyo yung dao na yan is parang papatag talaga siya. Tapos tingin mo is parang nakaharap sa araw at sa likod niya parang may bundok. Pero wag naman yung kain yung hindi makita masyado ng araw, kasi karamihan daw ay talagang plantado sa adlaw. So plantado sa adlaw yung karamihan dyan daw yan. So mayroong mga kilalang dao dyan. So ito na po yung mga idea na makita nyo. So kaya nyo lang. So swerte na po ang nakakuha nito. So sabi ng matanda, yung binalatan ng paa ay iba daw ang nakakuha dyan. So pang-apat na naman tayo. Ito po yung hindi pa nakuha. So ito ay from Bunawan. Ito ay talagang nakabaon lang sa 4 feet. So kung sinong taga Bunawan na nanood ng video na to, ito po ay para sa'yo. So ito daw ay pinakamalaking falls dyan sa pinbulubundukin sa Bunawan. So di ko naman alam ng bundok ng Bunawan. So mahaba daw to na falls. Magandang falls to, mahaba. Sabi nila pag galing ka sa sentro ay mga 6 or 7 oras bago ka daw dumating dito. So ibig sabihin malayo talaga siya. So bago ka dumating dito, makaraan daw ko ng mga katutubo. Yung sabi nila katutubo daw, madadaanan mo yung mga bahay ng mga katutubo bago madating mo yung falls na to. Tumataas to na falls, parang Bunawan. So mayroon po itong 12 na deposito. So sabi ng witness nito, kasi kasama siya sa pagbaon, yung matanda, at binulagan siya ng 2 mata. So hindi siya pinatay ng Hapon, pero binulagan siya ng Hapon. So sabi niya
ang nilagyan daw nito is madali to ng mga mayroong mga metal detector. So madali daw to ng mga mayroong metal detector dahil ang lalim nito is 4 feet lang sa tabi ng ilog. Kung halimbawa nakaharap ka sa post na to, sa bandang tuo, sa tuo daw ka portion, kasi parang mapatag yung sa tuo, doon daw ka mag-detect. So ang lalim nito is 4 feet. So imagine natin ilang years na. So maabot na to ng mga 5 feet or 2 meters na, kasi sa tagal-tagal ng panahon, baha-baha, mayroong mga balas, matabunan talaga to. Pero sa imagine nito sa 12 na box ay talagang kahit isa lang. So nilagyan nito is yung kargahanan daw ng mga bala, yung mga box na metal box na kinargahan ng mga bala. Yun po daw ang binaon nito, kasi kasama daw siya pagbaon nito. So hindi lang niya kayang puntahan kasi bulag na po talaga siya. So bago ka daw makarating nito is dumaan ka pa sa mga nakatira sa bundok dyan na mga manubo. Bago daw sa unahan yan, mayroong post na mahaba at doon po nakabaon. So tandaan, taga Bunawan. Ito yung taga Bunawan to. So swerte na po kung nanood ka, taga Bunawan. Bunawan, anong part ng Bunawan yan? Part na ba yan sa Tagum or Agusan? Basta Bunawan. Ito po yung Nakuanan. Ito po yung part din sa Surigao. So tandaan nyo mga katit, sila na dyan sa node ng YouTube channel, pag ang kahoy o prutas or mga bamboo tree or mga bulaklak andyan sa maliit na burol, ito maliit na burol, siguro kasing taas lang to ng mga 3 meters lang. So ang distance ito nasa mga 15 feet, 20 feet, 15 feet or 30 feet. So huwag naman siyang masyadong malaki. Tapos papang paburol siya, mayroon talagang deposito niyan. Ito yung mayroon nakuhanan. Marami po na akong na-discuss nito. Ito yung nakuhanan din sa, alam niyo, San Francisco, Agusan del Sur, Santa Ana. Ito yung nakuhanan. Ito po din nakuhanan sa Southern Leyte. Mayroon din nakakuha ng ganitong portion din na maburol. Sa Santa Ana, ang kahoy na pinatayo nito is suha. Alam niyo yung suha. Hinukay lang sa ilalim at nakuha nila sa 2 meters. Sa Southern Leyte naman ay na pagkakaalam ko dito, umaabot ng 16 feet. So malaki-laki kasi yung burol, parang lang, hindi siya masyadong paangat agad, parang lang, anayhay muna. So ito, sa Surigao naman ay ang laki daw, ang lalim na kuha nito, 14. So tandaan nyo mga katiit, lalo pagpatag yung area, buong area at mayroong ganito, biglang mayroong burol na maliit na 3 meters ang pataas, kahit 15, mayroon talaga nakabaon yung sa ilalim. Ginawa talaga ng hapon. Tubig ginagawa talaga ng hapon. So swerte na po kung mayroon kayong ganito sa area nyo, kaya nyo. Napakaswerte nyo talaga. So yun lang mga katiis, maraming salamat sa nanood ng ating YouTube channel. Sana po ay mayroong mga nabigay akong idea sa inyo, at sana huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. So lagi nyo tandaan, napakahirap talaga pag walang gamit. So napakaswerte. So ito po mayroon tayong pakita sa ating kakilala na maganda rin yung sign niya. So i-flex natin. So isa kang treasure hunter, makikita mo talaga ang nakalagay dyan sa baba ng pinakita niyang picture na mayroong sign. So mayroon yang 3 signs at isang dot. So kung treasure hunter ka, alam mo yan. So yan ang ibig sabihin na ang deposito, ang distance lang yan ay 5 meters lang ang distance yan. Nandyan lang talaga sa paligid ng sign ito ang deposito. So yan po ang kagandahan ng sign. So lagi niyong tandaan, kahit humid locator lang ang gamit nyo, or kahit anong gamit nyo dyan o saan nyo nabili, okay na yan kaysa walang gamit. Kasi yung mga humid locator, maganda yung gamitin, lalo na kung nagpursige ka mag-aral at hindi ka masyadong nagmamadali. Yan po ang pinaka-importante sa life. Para sa akin, okay lang yung humid locator, kasi yan po lang talaga ang lagi kong ginagamit. Yan po talaga ang nakuha ng ating mga customer. At mayroon pa lang nag-request sa atin ng paano daw matis yung mga nakuha nilang bato na malabaw mga gemstone o diamond. So mga katis, lagi niyong tandaan na dapat mayroon kayong ganito.
napaka-importante talaga itong mga katiis, lalo na sa mga ating katiis dyan na mayroong mga hinala na bato. So pwede kayong makabili nito sa online. So bumili ito kayo mga katiis. Ito yung napaka-importante talaga sa lahat, sa mga, lalo na sa mga nag-send sa akin ng picture. So nahirapan po sila. So ito na katiis ang ating sample ng diamond tester. So napaka-importante nito. Sana mayroon kayong ganito, kasi napaka-importante ito. So mayroon isang katiis natin para doon malaman kung diamond yung hawak natin. So halimbawa ganito, yan, antayin natin maglalawang ilaw. So yan na po mga katiis, test na natin. So ganito mga katiis, kung halimbawa kung nakakuha kayo ng diamond, kung paano natin malaman. So halimbawa itong relo natin ay glass po yan, di ba? Glass yan. So paano malaman kung piki? Yan. Okay, saan natin lagay? Piki talaga yan, di ba? Oh, dito wala, late lang. So paano malaman natin diamond? Ito lang katiis. Yan. Sagad talaga katiis. Ito po yung ating ring. So hindi po ito dito dito sa gilid sa gilid yan sa gilid yan hindi po dyan yung tumunog. Ito po yung tumunog yan So yan po ang tumunog. So yan po ang diamond rail, hindi yung glass. Sabi nila glass. So kung mayroon ka nito, sipag at tiyaga lang, napaka-importante ganito. Bilang katiit, sipag at tiyaga lang talaga. So yan lang po katiits. Salamat sa panood natin video.